This is the worst country sa corruption. Sa corruption index ngayon, rank 33 na ang Philippines. O, di ba? Rank 33 sa 100 countries, top 33 sa corruption. Pero hindi lang yun. We are a poor country. We are a poor country, tapos mataas yung corruption, tapos yung mismong gumagawa ng budget natin, which is Congress, yung mismong magnanakaw sa flood control lang. Ang total ng mga infra at saka flood control, saka substandard na mga projects. Dahil sa kickbackan, di ba ang total nila is around 1.9 trillion? Oh, ang laki nun ha! Kasi yung budget mo sa GAA is around what, 6 trillion for this year? Tapos, mga tao, pababayarin nyo. Dagdag na naman ang tax. Tapos, nanakawin nyo lang. Noon, kikickback din sila. I'm sure, di ba? Time ni Digong, time ni GMA, time ni Pinoy, nagkikickbackan din itong mga congressman na ito. Pero now, malala na sila. Unbridled greed. Congress became a marketplace. The difference between Ferdinand Marcos then and Ferdinand Marcos Jr. now is Martin Luther King Romualdez. That's the difference. Because Bongbong is submissive. Here comes his first cousin who will promise him na ako ang ano mo, bakit mo. Ako ang kapitan. Di ba? I will be your whip. O, di ba? So, that's the scenario. Happy naman si Bongbong because he doesn't have to lift a finger. Ang karakitan, ginawa na ni Martin Luther King. Kasama, of course, si Saldico at lahat ng mga congressman dyan at congresswomen na mga korap. Wala kayong hiya. They don't care if you are hungry. They don't care if the poor do not get health care. 14 million Filipino families are hungry. They talk about giving away all these funds as if it's theirs. Diba? Kita nyo naman si Martin, oh. Bongga pa. Yung parang... Ginawa pang rapol-rapol yung pera natin. Hayop kayo. Bayad kami ng bayad ng tax. Tapos ginaganyan nyo. Tapos pag nabuking kayo, masama pa kami. Politika lang kami. Politika kaya kami ganyan. May pinapanigan kami. Tingnan mo. Nasaan si Martin Romualdez ngayon? Di ba? He's nowhere to be found. Anong klaseng investigation committee yan? Yung ICI? Nag-excuse me si Romualdez. Payag naman sila. Ba? Gusto pa pumunta sa ibang bansa. Magpapagamot daw. Ano bang sakit mo? Sakit sa katin ng kamay ang sakit mo eh. Eh wala namang gamot dyan. Dito ka lang magpagamot. Pwede na yan. Ngayon, mga kababayan, sino ang dapat managot? Yan ang tinatanong natin sa mga rally. Bakit hanggang ngayon wala pang nananagot? Kasi si Martin Romualdez ang tinutukoy na mastermind ni Saldico. Kaya nila pinaalis si Saldico. Ako, I believe Saldico. Ako, I believe Gotesa kasi nag-corroborate sila ng statement ni Saldico na nag-deliver sila ng pera. Mali-malita at ilang sasakyan na pera sa bahay ni Romualdez. At sabi ni Saldico, sa bahay ni Bongbong Marcos mismo at sa Malacanang. Saldico! At choy lang yun ni Romualdez. Yan dapat yung anti-political dynasty law. Ipasa nyo na yan, Speaker D. Hindi ko lang alam anong itsura ng political dynasty law na yan. It is mangled to death. But at least, it's a start. Diba? Dahil dyan, sa 2025 election na yan, kaya tayo ninanakawan ng todo nitong Martin Luther King at ng administration